guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Guys, isi-share ko naman sa inyo ngayon yung epekto ng anxiety sa aking tiyan or sikmura. Noon guys, madalas ako sinisikmura. Madalas ako, kahit nung hindi pa ako nagkakaroon ng anxiety at saka kahit na nung time na hindi ko pa alam yung na may anxiety ako. Madalas ako noon sikmurain guys. Pagka nakakakain ako dati ng maasim, ng sobrang sili, madalas ako sinisikmura. Kahit na nagda-diet ako dati, medyo parang may nakakaramdam ako ng sinisikmura ako. And then, madalas din ako magka-bloated dati guys. May mga times pa nun hindi ako nakakatulog kasi sa sobrang bloated ko. Minsan, tumitigas yung sikmura ko na feeling ko dati may ulcer ako, ganun. Kaya nga, nung time na bago ako magkaroon ng anxiety, nagpapa-ultrasound ako, ganun, chinecheck ko. And then, actually na noon pa guys, wala na rin akong appendix. So, matagal na panahon na. Pero nung during the time na nagka-anxiety na ako, at bago ako nagka-anxiety, madalas ako noon sinisikmura, yung sumasakit yung tiyan ko. Tapos, minsan bloated ako, ganun. Ang tagal. Tapos, minsan halos buong gabi, nagbo-bloated ako, ganun. Tapos, nung time na meron na akong anxiety, may mga times doon na nakakaranas ako ng mga diarrhea at constipation. I think nabanggit ko yun sa ibang video ko. Tapos, yung sa akin guys, yung acid reflux, meron ako guys, pero light lang yung sa akin. Ang akin noon guys, sa pagkain, nagkaroon lang ako noon ng sensitive na parang yung hindi matake ng tiyan ko. May mga times akong ganon, pero hindi po siya ka-worse kamukha nung iba na nagkakaroon ng mga pananakit ng tiyan. Yung sa akin po, mostly yung sa akin, yung nangyari sa akin bilang isang may anxiety, mostly sa akin guys, yung bloated and then pagka medyo bago ako nagkakaroon din ako ng diarrhea, ganon. Bago dumating yung period ko, nagkakaroon ako ng diarrhea. Minsan, constipation, pero madalang yung constipation sa akin. Pero may mga times noon na natitense ako, meron akong mga anxiety symptoms, meron akong constipation. Yung kasagsagan guys ng anxiety ko dati, ng mga physical symptoms ko, yung unang taon ko, meron ako noon na mga diarrhea. Yun yung na-try ko noon. Tapos yung bloated ko, madalas ako nagkaka-bloated dati. Ang sakit ng sikmura ko, yung bloated ko talaga, kailangan kong mag-antay hanggang kinabukasan, sumasakit pa rin. Ganon yung epekto sa akin. Pero yung sa tiyan ko guys, dyan, marami din parang sumasakit na parang hindi ako komportable, pero hindi siya kagaya ng iba na talagang nagsusuka. Meron ako noon na parang nasusuka nung time na may matindi yung anxiety ko, pero hindi ako ganun katindi ng kamukha ng iba. Ang sa akin guys, yung pinakamatindi sa akin is yung pananakit ng ulo at saka yung sobrang pagkahilo. Yung tipong parang may matay ka at ma-off balance ka, ganun. Lighthead, yung vision ko totally na blurred. Ang saklap ng dinanas ko sa mata, sa ulo, yan, karamihan sa akin. Yung sikmura guys, napakatindi rin yung sa akin, pero kung ikukumpara ko siya sa iba, yung sa akin kasi guys, yung tipong bloated ako, tapos hindi na ako makakatulog hanggang kinabukasan. So yung ginagawa ko, nagha-hotbag ako lagi guys pag bloated ako. Hotbag, hindi na ako makatulog. Parang feeling ko magsusuka ako, pero hindi. And then to the point na parang yung naglalaway ka na, tapos parang feeling mo masusuka ka, ganun yung naramdaman ko. Yung bloated ko guys, nagtatagal ng isang araw, ganun. And then kinabukasan may konting light bloated pa. Pero pag umatake yung bloated ko, ganun, ang sakit ng sikmura ko, parang tumitigas yung tiyan ko, ganun. And then yung iba guys, mostly likod, sakit ng likod. Hanggang ngayon guys, may mga muscle tension akong nararamdaman. Muscle tension yan. Pero yung kasagsagan ng anxiety ko, sobrang
parang ang daming nangyayari sa likod, sumasakit, may mga parang gumagapang, may parang dati guys nagkaroon din ako ng lower back pain na feeling ko dati nun may kidney problem na yata ako, kaya nun pinapacheck ko dati yung creatinine ko, lahat pinapacheck ko yung laboratory ko. Actually inu-audit ko siya every 3 months maski na hindi inaalaw ng doktor sa akin na hindi niyo na po kailangan gawin. Pero ako talaga ipinupush ko para makita ko kung meron akong ibang sakit. So dati guys nagkaroon ako ng matinding lower back pain nung kasagsagan talaga ng anxiety ko na ang hirap. Pati yung feeling ko noon, siguro sa kakahiga ko, whatever, ang dami kasing ganap noong unang taon ng anxiety ko. So, yung mga physical symptoms na dinidiscuss ko sa lahat ng video ko, lahat-lahat, hindi ko siya maisa-isa sa dami kasi nang nangyayari. Yun nga yung sinabi ko sa ibang video ko guys, na yung sa ulo ko, ang daming ganap dyan, ang daming hilo, ang daming mga parang may pumipitik, sa likod. Sa liig guys, may mga ganap din dyan na mga physical symptoms akong nararamdaman, masakit, may parang ngalay, parang may mga stiff. Yung stiff neck dati guys, nako-confuse ako dyan kasi dati parang stiff neck. Pero mamaya may muscle tension siyang kasama. Nagi-stay siya for few days yung stiff neck. And then after a while, pag umatake na naman yung anxiety ko, bumabalik siya. So yung anxiety guys, very affected ang muscles natin, kaya nagkakaroon na tayo ng muscle tension. So dati nako-confuse ako guys, pero sa haba ng panahon na ginugol ko sa karanasan bilang may anxiety, halos lahat guys, pag umaatake yung anxiety ko, meron akong mga muscle tension before or during ng atake ng anxiety. Yung iba guys, actually yung cardiologist ko dati, yung doctor of cardiologist ko dati, pinapakapako pa yung dito ko. Sabi sa akin, kasi na-check na ako. After nun, tinitignan yung laboratory, lahat-lahat, yung mga x-ray, and then yung ECG. Sinasabihan ako guys na, ma'am, kailangan nyo po ipamasahe yan, paminsan-minsan para. So, ginagawa ko yun guys. Sabi ko nga sa ibang video ko, nagpa-therapy pa ako. Nagpa-therapy ako for many times, physical therapy, para maibsan yung mga nararamdaman ko dyan. Pero, pag may anxiety ka pala, kahit na anong gawin mo, nagpa-therapy, whatever, talagang babalik at babalik yung mga muscle tension. Na feeling ko minsan, iniisip ko, kasi nagkakaedad na, whatever, ganon yung iniisip ko dati. But it's actually part of anxiety sufferer. When you have a chronic anxiety, you also deal with a lot of muscle tension, lots of pain, ache, backache, lahat na guys, pati toothache nga yung sinasabi ko dati. Diyan may raming ganap din. Sa bunganga natin, may mga iba-iba tayong nalalasahan, may mga tumutubo minsan na weird, pero it's part of anxiety. Sa akin guys, sa karanasan ko ganon, ang daming mga ganap sa physical, from head to toe guys, ang dami. And then sa ulo guys, yung sinabi ko dati, sa pananakit ng ulo, migraine, vertigo, ears guys. Actually dati, sinabihan pa ako na nagkaroon ako ng vestibular neuritis. Ito yun guys, yung imbalance, nagkakaroon ng imbalance. So, sinasabi sa akin ng doktor na yung pagkakahilo ko is part of vestibular neuritis, which is part din pala siya ng anxiety. Meron yung iba guys na detect na may ganon, pero at the end, it's a part of anxiety. When you are dealing with chronic anxiety, nagiging yung inner ears mo na apektuhan. And also guys, i-wrap up ko lang yung about dun sa sinabi ko dati na when you are closer to menopause, premenopausal yung tinatawag natin is yung kahit 7 years or 10 years before ng menopause, nakakaranas ang babae ng maraming changes sa hormones natin. So, lahat ng mga symptoms din ng anxiety, minsan nararanasan din ng isang taong papunta sa stage ng premenopausal. Premenopausal, even you are in 40s up, you can still feel yung mga premenopausal sa mga kababaihan guys. Sa lalaki guys, hormones din, nag-change din ang hormones. So,
maraming mga pagbabago nararamdaman. But if you are dealing with anxiety, yung hormones natin nagfa-fluctuate pag may anxiety, babae man o lalaki. Nagfa-fluctuate, meaning minsan tumataas, minsan bumababa. So, depende yan sa katawan ng tao. Sa mga nagkakaroon guys ng anxiety, na katulad ko, hindi ako, yung simptomas sa akin, halos pare-parehas sa iba din, pero may yung iba mas matindi yung, halimbawa, yung pananakit ng ulo sa akin, lagi-lagi dati. Yung iba naman, mas light lang. So, depende sa tao, guys. And then, yung recovery of anxiety, it will depend sa tao din. So, paano mo siya minanage, paano dumating yung anxiety symptoms sa'yo, paano mo siya nire-recover from you. If you have psychiatrists na nagpagamot ka talaga, it's very good kasi they will help you to get through of all the ache and pain and everything. But at the end of the day, ikaw din yung gagamot kasi they will assist you pero you will also have to help yourself in dealing with anxiety. But it's very important po na yung doktor nagpagamot ka, meaning you have your own check-up, laboratory, everything pina-check po natin before tayo mag-judge na anxiety or depression yung ating symptoms. And if you know na anxiety ang dinaranas mo, then deal with that anxiety. Kasi ang nangyayari guys, pagka nagkakaroon tayo ng mga symptoms, kung ano-anong iniisip natin. Kasi pinagdaanan ko talaga yan, kung ano-anong nire-research natin, ano-anong iniisip. Which is part din yon ng mga may anxiety na katulad ko. Kasi dumaan ako dyan guys eh. Dami kong inisip, dami kong ginugol, dami kong inisip na advance na matindi pa sa may sakit. So, but then, afterwards, magpo-focus ka din kung paano mo didil yung anxiety. So, make it sure na you deal and manage yung anxiety bago ka mag-isip ng kung ano-ano. Ang recovery, guys, is actually recovery not for tomorrow. Ang goal is recovery, full recovery for your lifetime recovery. So, ang recovery na goal natin is not a temporary recovery, but it's a lifetime recovery. So, yun yung goal why I made this video. All the videos sa vlog ko is yung goal natin, yung lifetime recovery. Not the temporary. Kasi minsan, gagamutin natin, okay, yung sakit ng ulo, kung ano man yung physical symptoms natin. But the most important is yung goal natin is makarecover tayo fully for our lifetime recovery. So, yun lang guys, and I hope nakakatulong ako sa mga video na ginagawa ko kahit na may mga physical symptoms pa rin akong nararamdaman guys. Nagsimula din ako sa zero, nothing, I don't know anything. So, I'm sharing this to you guys kasi I've experienced so many physical symptoms from before and now. So, I hope maging okay tayong lahat and I'll see you guys on my next video. Bye!